Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Nato. Walang eksaktong taon. Siyudad ng Maynila. Marami sa ating mga kabayan ang nabigyan ng kakaibang kakayahan. Kagaya ng pagpapagana na mga dasal at kadalasang ginagamit sa pakikipaglaban o panggagamot. Meron ding ginagamit ang mga dasal bilang gabay sa pang-araw-araw na buhay, pag-iwas sa masamang banta, o hindi kaya naman para gumaan ang buhay. Ito ang naging kwento ng isa sa ating tagapagpadala. Nakatira si Nato sa siyudad ng Maynila. Pangkaraniwang binata, kagaya ng iba ay naghahangad ng payapang buhay. Ngunit sa hindi malamang dahilan, palaging nasasangkot sa gulo at kung minsan ay napapahamak pa. Kaso nga lang nabago ito nang makilala ni Nato ang isang lalaki. Kakalabas pa lang nito sa kulungan ng mga oras na yun. Naglalakad pa uwi nang makasalubong niya ang isang lalaking tila may kung anong hinahanap. Hindi to nakatingin sa dadaanan. Saktong napayuko si Nato, kaya hindi rin ito napansin na magkakabanggaan na pala sila ng lalaki. Anak nang, tumingin ka kasi sa dadaanan mo. Wika ni Nato. Anak ko, pasensya ka na. Hindi ko kabisado yung lugar na to eh. Ngayon lang nagawi dito. Wika ni Tonying. Pinagmasdan ni Nato ang lalaki. Napansin hindi naman ito mukhang galing sa probinsya. Teka, mukhang hindi ka naman probinsyano ah. Saan ka ba nang galing? Dito lang sa Bacood. Ngayon lang ako nagawi dito eh. Kaya hindi ako gaanong pamilyar sa lugar. Mukhang naliligaw na nga yata ako. Eh sus, taga Bacood ka lang pala eh. Ano bang hinahanap mo? Hindi ano. Sino? Isang lalaki na nagngangalang Mang Leon. Si Mang Leon. Doon siya nakatira malapit sa amin. Pero ang hinahanap mo kasing tao, matagal nang patay. Ha? Talaga ba? Sigurado ko bang yun yung taong hinahanap ko? Si Mang Leon, yung albularyo ba yung hinahanap mo? Kung siya nga, totoo ang sinasabi ko. Matagal nang patay ang matandang yun. Ganun ba? Sayang naman yung pagpunta ko dito. Mukhang wala nang pag-asang makumpleto tong… Ay hindi. Hindi bale. Sige, salamat na lang ha. Mauna na ako. Teka lang. Ang sabi sa amin bago siya mamatay, pinasa niya yung kakayahan sa anak niyang si Dado. Nakita ni Nato na tila nabuhayan ang lalaki. Dali-daling nag-ayang puntahan ang sinasabing tao. Aba syempre naman. Tamang-tama, pauwi na rin ako eh. Sumabay ka na lang sa akin. Maraming salamat ha. Mabuti na lang pala nakilala kita. Nga pala ako si Tonying. Ako naman si Nato. Tara, marapit lang yung bahay nila Mang Leon. Naglakad ang dalawa papasok sa isang eskinita. Maraming tao sa lugar na yon. Pinagtitinginan sila ng mga ito lalo na si Tonying dahil gwapo ang itsura. Huwag mo na lang pansinin ng mga tao, ganyan talaga sila eh. Pag may bagong napupunta dito sa amin. Pero mabait ang nakatira dito. Huwag mo lang silang uunahan ha. Dahil siguradong hindi ka makakalabas ng buhay dito. Nakangiti lang si Tonying habang naglalakad. Mapapansin ang pagiging kalmado na tila wala lang sa kanya ang mga sinasabi ni Nato. Ilang sandali pa ay huminto sila sa harap ng isang bahay. May ilang taong nakaupo sa labas at mga batang tila may sakit. Sandali lang ha. Sasabihan ko lang si Dado na may naghahanap sa kanya. Antayin mo ako dito. Pumasok si Nato. Naiwan sa labas ng bahay si Tonying. Maya-maya ay tinawag na nito ang binata para pumasok. Dahan-dahang naglakad si Tonying sa gitna ng mga tao. Ang ilan ay nagbubulungan. Nagtatanong kung bakit kailangan niyang mauna samantalang kakarating lang nito. Huwag mo nang pansinin ang mga taong yan.
Tara, pinapatawag ka na ni Kadado. Pagpasok ng bahay, sinabihan sila ng isang lalaki na nakatalikod na maupo. Kumusta ang biyahe mo? Pasensya ka na, hindi mo nabutan si tatay. Matagal ka niyang inantay, kaso hindi ka dumating. Pasensya na. Ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon eh. At isa pa, hindi ko rin nalaman kaagad na patay na si Kale yun. Biglaan din ang pangyayari. Maging kami nagulat eh. Pero mabuti na lang, naihabilin niya sa akin ang lahat. Bago pa siya tuluyang mamahinga. Ipinapabot niya sa iyo ang sulat na ito. Humarap ang lalaki. Inabot ang nakatuping papel kay Tunying. Nagpasalamat naman ito at nagpaalam. Bakit hindi ka muna manatili kahit isang gabi, kaibigan? Total, naging malapit ka naman kay tatay noon. Hindi naman siguro kalabisan kung sasamahan mo ko ng isang gabi. Walang problema sa akin, kaibigan. Kung ganon, sandali lang. Magpapabili ko ng pagkain sa aking mga pamangkin. Kaya na ito, ako na lang po ang bibili. Wala naman akong ginagawa dito eh. O sige, kung yan ang gusto mo. Eto Nying, dito ka na muna. Bibili lang ako. Samahan na kita. Wala din akong gagawin dito eh. Oo nga naman, isama mo na siya nato para hindi ka buntutan ng malas. Habang naglalakad ang dalawa, pinagtitinginan sila ng mga tao sa paligid. Hanggang sa mapadaan sa mga nag-iinuman. Iiwas pa sana si Nato. Kaso lang tumayo ang isa sa kanila at hinarang ang binata. Oy, nakalabas ka na pala Nato? Ano, kumusta sa loob? Pwede ba, Sardo? Wag ngayon. Nakakaya naman sa kasama ko. Wala akong pakialam sa kasama mo. Gusto mo idamay ko pa yan eh. Ano, Pogi? Papalag ka ma? Ako ba ang tinutukoy mo? Pasensya na ha. Hindi ako mahilig sa gulo eh. Paano yan? Nakapasok ka sa lugar na gusto ang gulo. Sardo, wala namang kinalaman yung tao. Manahimik ka kung ayaw mong masaktan. Ano, Pogi? Ang lakas ng dating mo sa akin eh. Mukhang may ibubuga ka yata. At isa pa, gusto kong subukan tong agimat na nakuha ko sa tabi ng simbahan. Wag mo nang idama yung tao. Dayo lang yan dito eh. Laking gulat ni Tunying nang biglang sinuntok si Sardo. Nagtayuan na din ang iba pang kalalakian. Pinalibutan ang dalawa. O ano, tatayo ka lang ba? Pasensya na talaga. Pero hindi ako mahilig sa gulo eh. Baka pwedeng palampasin nyo na lang kami. Palampasin. Kilala mo ba kung sino ang kausap mo? Kung hindi, pues magpapakilala ako. Inambahan nito ng suntok si Tunying. Kaso nga lang laking gulat ng lahat nang bigla siyang sampalin ng Ginoo. Ay naku, mukhang napalakas yata yung sampal ko ha. Pasensya na ha. Nanlaki ang mga mata ni Dado dahil nawalan ng malay si Sardo. Hindi to makapaniwala na may ganong lakas si Tunying. Dali-daling tumayo si Dado at hinila si Tunying palayo. Hindi na nakakilos ang mga kasama nito dahil sa pagkabigla. Bilisan mo, umalis na tayo dito. Bago pa nila maisipan na habulin tayo. Dali-daling tumakbo ang dalawa pabalik sa tahanan ni Kaleon. Nagulat ang mga naroon nang biglang pumasok si Nato at Tunying. Anong nangyari na to? Bakit kayo tumatakbo? Anong kalokohan na naman yung ginawa mo? Hindi po ako kadado, kundi itong si Tunying. Sinampal niya si Sardo eh. Ayun, nawala ng malay. Ganun ba? Mukhang napatikim mo na sa mga tambay dito ang lakas mo ah. Pasensya ka na, Tunying ah. Hindi talaga maiiwasan ang pagdiskitahan ng mga taga dito. Lalo na kung bago ka sa paningin nila. Normal lang sa mga tao ang kuryosidad. Pero kapag sumobra, minsan nagdudulot ng kapamakan. Ano na to? Nasaktan ka ba? Hindi naman, Tunying.
Pero hanga ako sa ginawa mo ha. Ang lakas mo pala. Teka, ano bang meron dyan sa kamay mo? Kanino ko pa napapansin na nanginginig? Ito ba? Wala to. Mga dasal pang atake at saka pang sariling gamit. Bakit? Pwede bang makita? Ipinakita ni Tonying ang kamay. May mga nakatatong simbolo. Anong ibig sabihin naman nakasulat dito? At saka yung nasa kalingkingan mo, ano yan? Mga simbolo ng salita. Basag ang bawat letra. Yan ang susi na nagbubukas at nagpapagana sa mga dasal. Wala akong maintindihan, Kadado. Ano po bang ibig sabihin ni Tonying? Sa madaling salita nato, dasal pang laban ng mga nakatato sa daliri ni Tonying. Nagbibigay ito ng kakaibang lakas sa kanyang kamay at kung sino man ang matamaan nito, siguradong hindi na makakatayo. Pasalamat na nga lang si Sardo. Sampal lang ang inabot niya kay Tonying. Ibig sabihin, mas malakas pa dapat? Tama ka na to. Pero hindi ko na ginamit. Alam kong delikado eh. Hanga ako sa'yo kaibigan. Nagawa mong pigilan ang lakas ng dasal na yan. At ito ang dahilan kung bakit nagagawa kong pakalmahin ang epekto ng dasal. Kinuha nito ang panyo sa bulsa. Ipinakita kay Nato. Kaibigan, ano to? Ang panyo na ito, talandro ng Birheng Manawag. Ang mga dasal na mula dito ang ginagamit ko para pakalmahin ang epekto ng dasal sa kanang palad. Ito ang nagsisilbi kong gabay sa buhay. Minsan din nabanggit ni tatay ang tungkol sa gamit na yan. Ngayon lang kita nakilala, pero sa palagay ko, ikaw nga yung Tonying na madalas mabanggit sa akin. Matalik kaming magkaibigan ng tatay mo nung nabubuhay pa siya. May mga naituro sa akin ng taong yun. Sa ngayon, napapakinabangan ko. Pero matanong ko lang, bakit hindi mo na ituloy ang panggagamot? Kung gugustuhin ko siguro, akong sasalo sa panggagamot ng tatay mo. Kaso, mas gusto ko yung simpleng buhay. Nako, parang wala akong maintindihan sa mga pinag-uusapan nyo. Makauwi na nga lang. Teka, saan ka pala matutulog, Tonying? Kung gusto mo, doon ka na lang sa amin. Kung ayos lang sa'yo. Dito ka na lang matulog, Tonying. Nang sa ganon makaiwas ka sa gulo. Dahil sigurado nga abangan ka ng grupo ni Sardo. Oo nga pala. Loko kasi yung mga yun eh. Teka, bakit ka ba pinagdidiskitahan ng mga yun? Simula pagkabata ko, ganyan na sila sa akin. Hindi ko nga alam kung bakit ako yung lagi nilang nakikita eh. Hindi ka kasi lumalaban sa tuwing pagdidiskitahan ka nila. Kaya nasanay ba ngayon eh. Minsan, subukan mong lumaban. Ano naman ang ipanlalaban ko sa kanila? Hindi naman ako marunong makipagsuntukan. Ganito man ang itsura ko. Wala akong alam sa pakikipag-away. Hindi kagaya ni Tonying. Hindi naman ako basagolero kagaya ng iniisip mo. Minsan, kailangan lang din nating maging matapang para hindi tayo apakan ng mga tao. Hindi lang sa pakikitungo natin sa ibang tao kailangan ng tapang nato. Kailangan mo rin maging matapang sa pagharap natin sa pang-araw-araw na buhay. Yan ang kulang sa taong yan, Tonying. Wala siyang sapat na tapang para humarap sa hamon ng buhay. At saka laging nasasangkot sa gulo. Kaya nga ang tawag sa kanya ng mga tao dito sa amin, anak ng kamalasan. Isang bagay lang ang dapat mong gawin nato. Bakit hindi mo subukan magpaturo kay Dado? Kung tatanggapin niya ako bilang mag-aaral. Kaso, hindi ko rin matututunan na maituturo niya eh. Yan ang hirap sa'yo. Hindi mo pa nga nasusubukan. Umaatras ka na. Walang masama kung susubukan mo na to. Walang mawawala sa'yo. Kung papalarin ka, baka may madagdag pa nga. Nang gabing iyon, pinag-isipang mabuti ni Nato ang sinabi ng dalawa.
Kinabukasan pagkagising, dali-dali itong nagpunta sa tahanan ni Dado, kaso nga lang muli itong hinarang ng pangkat ni Sardo. Tingnan mo nga naman, ang aga naming siniswerte. Hindi ko na kailangang ikutin ang buong barangay para hanapin ka. Alam mo kung ano ang ginawa mo sa akin. Kayo naman ang may kasalanan eh. Kung hindi nyo pinagdiskitaan si Tonying, hindi ka sana sasampalin ng tao. Ikaw ang dahilan kung bakit nangyari yun. Kaya ikaw ang sisingilin ko ngayon. Lingid sa kaalaman ng mga ito, na nanonood si Dado at Tonying. Lalapitan na sana ni Tonying ang binata kaso nga lang inawat siya ni Dado. Pambihira naman talaga. Parang totoong mula yan sa lahi ng kamalasan eh. Sandali nga, baka gulpin na naman siya ng mga yan eh. Wag, Tonying. Hayaan mo si Nato. Tignan natin kung may natutunan siya sa mga sinabi nating kagabi. Bagaman gustong tumulong, pinigilan ni Tonying ang sarili. Napag-isip nito na marahil tama ang sinabi ni Dado. Muling ibinaling ng dalawa ang tingin kay Nato. Laking gulat nito dahil hindi umatras ang binata. Aba, mukhang matapang ka na ngayon ah. Hindi mo ba nakikita kung ilang kami? Matapang ka lang naman kasi madami kayo. Bakit hindi mo subukang wag umasa sa mga kasama mo? Natawa ang mga kasama ni Sardo. Sa kauna-unahang pagkakataon, narinig nila na maghamon si Nato. Bakit? Gusto mo ba ng mano-manong laban? O sige, hindi kita atrasan. Napangiti si Tonying. Nakita nitong naghahanda para lumaban si Nato. Tignan mo yung batang yan. Mukhang pinag-isipan niya na maigi ang sinabi mo. Oo nga ka, Dado. Ngayon makikita ni Sardo ang hinahanap niya. Kampante si Tonying na makakayanan ni Nato ang laban. Malaki ang katawan ng binata at alam niyang kahit papano, meron itong tinatagong lakas. Hinubad ni Sardo ang mga gamit. Tumambad ang mga tattoo nito, mga dasal pang depensa at pang atake. Nabasa ito ni Tonying, saka pa lamang napagtanto na ang mga dasal na yon ay galing sa kaliwa. Naku, naloko na. Mukhang merong kakayahan mula sa kaliwa yung taong to ah. Sa palagay ko, walang bisa ang mga dasal na yan ah. Kahit ang mga suot niyang agima at Tonying ah. Wala akong nakikitang buhay sa mga yan ah. Puro dekorasyon sa katawan ah. Kaya pala mabilis siyang tinabla ng dasal sa kanang kamay ko. Naku, kawawa talaga kay Nato yan. Ang payat pa naman. Pag-uusap ng dalawa. Maya-maya ay sumugod na si Sardo. Sinalo ni Nato ang kamao at muling tinulak. Aba, talagang matapang ka na ngayon ha? Pues pasensyaan tayo. Mukhang siya ko masusubukan ng bago kong gamit. Naglabas ng kung anong bagay mula sa bulsa si Sardo. Isinabit sa leeg. Napansin ni Dado na medalyon nito ng Sator Coronados. Napailing na lang ang manggagamot. Nako po, Sator Coronados ba yan? Para kada araw, may bagong gamit ang taong yan ah. Wala ba tayong dapat ikatakot, Dado? Wala, Tonying. Gaya ng sinabi ko, walang silbi ang mga palamuting nakasabit sa leg ni Sardo. Manood ka lang. Tignan natin kung anong susunod na mangyayari. Habang nag-uusap ang dalawa, nag-oorasyon si Sardo sa kanyang bagong gamit. Matapos ay inihip ito sa kamao. Sinuntok si Nato. Tinamaan ang binata kaso lang hindi ininda. Ano bang ginagawa mo, Sardo? Hindi mo ako matatalo ng ganyan. Wika ng binata habang hinihimas ang parte ng katawan na tinamaan ni Sardo. Anong nangyari? Bakit hindi gumagana yung orasyon ko? May karga ka din ba? Anong sinasabi mo? Wala akong agimat, may nakikita ka ba? Kung ganun,
Bakit hindi ka tinablan ng suntok ko? Tinamaan naman ako. Kaso lang walang epekto sa akin ng ganong kahinang suntok. Ano? Ititigil na ba natin to? Kasi may pupuntahan pa ako eh. Masyado kang mayabang ha. Dahil dyan, hindi na kita pagbibigyan. Muling sumugod si Sardo. Ngunit sinalubong ito ni Nato ng malakas sa suntok sa sikmura. Namilipit sa sakit ang kaaway at halos iluwa ang kanyang bituka dahil sa tindi ng suntok na binitawan ni Nato. Nilingon ng binata ang mga kasama nito. Sinabihang dalhin sa ospital dahil siguradong malaki ang pinsalang natamo ni Sardo. Matapos ay naglakad palayo ang binata. Nagulat nang makita sina Tunying at Dado na nakatayo sa bungad ng eskinita. Bibili sana kami ng pandesal dyan sa kanto. Kaso may nakakaliw na palabas. Magaling ang ginawa mo. Pero asahan mo, babawian ka ng mga yan. Alam ko Dado, pero hindi na ako natatakot sa kanila. Lalo pat alam kong peke yung agimat ni Sardo. Matapang lang naman siya dahil sa mga kasama at sa pinagmamalaki niyang pekeng agimat. Siguro ngayon alam mo na walang bisa ang agimat ng taong yun, hindi ba? Ito na ang simula para sa'yo, Nato. Ipagpatuloy mo yan. Gusto mo pa rin bang maging estudyante ko? Oo naman Manong, kailan mo ako tuturuan? Kung kailan mo gustong magsimula. Pero sa oras na makapagpasya ka na, Nato, wala nang atrasada. Kailangan mong tapusin ang sinimulan mo. Maraming pagsubok ang dadaan sa buhay mo habang nagsasanay ka. Pero magpakatatag ka. Dahil sa uli, ito rin ang mag-aani ng tagumpay. Magtiwala ka lang sa sarili mo at higit sa lahat sa Diyos. Matapos ang pangaral ng dalawa, sinimulan ni Nato ang pag-aaral ng lihim na karunungan sa ilalim ng pagtuturo ni Dado. Paminsan-minsan, tumutulong din ito sa panggagamot. Hindi nagtagal ay nagawang matuto. Sa loob ng ilang taon, unti-unting nagbago ang buhay ni Nato. Dating pinagtatawanan, tinatawag na anak ng malas. Ngayon ay tinitingala, hinahangaan dahil sa husay nito sa panggagamot. Tignan mo nga naman. Kung maalala mo, tinatawag ka dati ng mga kapitbahay mo na anak ng malas. Pero nasaan ka na ngayon? Malayo na ang narating mo at mas malaking pagsubok ang pagdadaanan. Ipagpatuloy mo lang ang mabuting gawa. Salamat sa iyo, Tunying ha. Kung hindi kita nakilala, siguro hanggang ngayon, pinagtatawanan pa rin ako dito ng mga tao. Wala kang dapat ipagpasalamat sa akin, bata. Ikaw ang nagpursige. Hindi naman ako eh. Mas mabuting ialay mo sa Panginoon ang tagumpay na yan. Pag-uusap ng dalawa. Maya-maya ay lumabas si Dado. Ano na to, handa ka na ba? Kailangan na nating umalis ng maaga. Saan naman ang punta nyo? Huwebes Santo ah. Yun na nga eh. Unang beses na makikipagsubukan ng agimat itong Senato. Sama ka ba? Mukhang magandang ideya yan. Sige, sasama ako pero pwede bang dumaan muna tayo sa bahay? Kukuha lang ako ng agimat. Walang problema. Malapit lang naman dito ang tirahan mo, hindi ba? Pag-uusap ng tatlo. Sumama si Dado at Nato sa bahay ni Tunying. Nagulat ang mga ito. Nakatira sa malaking bahay ang Ginoo. Oh, anong problema? Tara, pasok kayo. Bahay mo talaga to, Tunying. Mamaya niyan, niloloko mo kami. Ay, ito ba? Bahay ito ng mga magulang ko. Pero ako na ang nakatira eh. Wala na sila. Pumasok ang tatlo sa tahanan ni Tunying. Manghang-mangha si Nato sa mga nakikita. Hindi to makapaniwala na ganon kayaman si Tunying. Dahil kung titignan, napakasimple lang manamit ng Ginoo at hindi rin mapaghahalataan na nakakaangat sa buhay.
Hindi mo ito makikitang nagmamaneho ng sasakyan. Madalas ay naglalakad o hindi kaya sumasakay ng pampasaherong jeep. Matapos ayusin ang mga kagamitan, tumuloy na sa biyahe ang tatlo. Balak nilang pumunta sa isang bayan sa probinsya ng Quezon upang makipagsubukan ng agimat. Ano naman ang naisip mo? Gusto mong makipagsubukan ng agimat na to? Napangiti si Nato at tinignan si Kadado. Ang totoo, inudyokan ako ni Kadado na subukan ng matangan kong medalyon. At kung kaya ko na daw bang magpagana ng mga dasal at magagawa ko lang yun kung makikipagsubukan ako. Napatingin si Tunying kay Kadado. Nasa bandang likod ito, kaya hindi niya naririnig ang pinag-uusapan ng dalawa. Ibang klase ang maestro mo ha? Ang iba, ipinagbabawal ang pagsubok ng mga agimat. Pero itong si Dado, siya pa talaga nag-udyok sa'yo. Ayos lang yun paminsan-minsan. Kailangan din nating sukatin kung hanggang saan ang kaya natin. Kung sabagay tama ka. Pero hindi sa ganitong paraan na to. Delikado ang gagawin mo. Sigurado ka na ba? Oo, Tunying, sigurado na ako. At isa pa, wala namang mawawala eh. Parang sumobra naman yata ang tapang mo ngayon. Pero ikaw ang may hawak ng buhay mo na to. Nandito lang kami para gumabay. Salamat, Tunying ha. Alam ko nag-aalala kayo ni Kadado pero ayos lang ako. Malaki ang tiwala ko sa Panginoon. Alam kong hindi niya ako papabayaan. Matapos ang ilang oras sa biyahe, nakarating sila sa probinsya ng Quezon. Mula sa terminal ng bus, kailangan pa nilang sumakay ng jeep papunta sa bayan kung saan gaganapin ang pagtitipon ng mga albularyo at antingero. Medyo kinakabahan si Tunying sa mangyayari dahil alam niyang dadalo sa subukan ang ilang malalakas na antingero na nagnanais subukan ang mga agimat nila. Mahigit 1 oras ang biyahe, lubak-lubak ang daan. Pero nang makarating sa lugar, hindi naman mailarawan ang saya ni Nato. Sa wakas, natupad na ang matagal na pangarap simula nang magsanay sa pagiging albularyo. Nandito na tayo. Handa ka na ba, Nato? Oo naman, hindi na nga ako makapagantay. Kalma lang. Mamaya masusubukan mo din ang... Hindi na ituloy ni Tunying ang sasabihin. Kusang nanginig ang kanang kamay. May problema ba, Tonyeng? Pansin ko, nanginginig ang kamay mo. Hindi ko rin alam, Dado. Pero mukhang may masamang mangyayari. Medyo mabigat din ang pakiramdam ko. Simula nang tumungtong tayo dito. Ikaw ba, Nato? Wala ka ba nararamdaman? Maliban sa napakainit na panahon, wala naman ako nararamdaman eh. Ano ba yun? Wala. Malalaman natin mamaya. Halika na. Mukhang magsisimula na ang subukan. 3:00 na eh. Naupo sa gilid ang dalawa. Habang si Nato naman, nakapila sa mga nagpapasubok ng gamit. Habang iniintay ang pagkakataon, pinanood nila ang mga naunang sumalang. May ilang nagpabaril ng gamit. May ilan din na sariling katawan ng sinubukan. Marami ang mga nabigo dahil hindi gumana ang kanilang maagimat. Inobserbahan lang ni Tonyo si Nato. Napakataas ng kumpiyansa ng binata pero sa hindi malamang dahilan, tila kinakabahan si Tonying. Kanina pa hindi humihinto ang panginig ng kamay mo. Sigurado ka bang ayos ka lang? Oo, ayos lang ako. Hindi ko rin alam kung bakit nanginginig yung kamay ko eh. Pakiramdam ko, parang may sumusubok sa akin. Wala naman akong nakikitang tao na nakatitig sa'yo. At saka, hindi naman alam naman nandito ang tungkol dyan sa gamit mo. Kayo lang ni Nato ang nakakalam ng tungkol dito. Wala ako ibang pinagsabihan. Pag-uusap ng dalawa.
Ilang sandali pa sumalang na si Nato. Inilabas nito ang medalyon at pinabaril. Tagumpay ang binata dahil hindi tinamaan ng bala ang medalyon. 5 putok ang ginawa, ngunit ni isa sa mga ito ay hindi tumama. Ikalawang pinagsubukan nito, ang kanyang talandro. Naglalaman ng mga buhay na salitang pangdepensa, espiritual at pisikal. Sa ikalawang pagkakataon, muli na namang nagtagumpay ang gamit ni Nato. Dahil nang usalin ang susi na mga dasal, hindi pumutok ang baril ng sumusubok. Matapos malamang buhay ang gamit, dali-dali itong lumapit kay Tunying at Kadado. Nakita mo ba yan, Kadado? Tunying, buhay ang mga gamit ko. Napapagana ko na maayos sa mga dasal. Oo na to, binabati kita. Isa ka ng ganap na antingero. Pero sana, wag lalaki ang ulo ha. Oo naman, salamat sa inyo ni Kadado dahil hindi kayo nagkulang sa paggabay. Salamat din Sama dahil pinagkaloban niya ako ng pambihirang kakayahan. Siguradong magagamit ko ito sa pagtulong sa iba. Yan ang gusto kong marinig sa'yo, Nato. Oh, ano pang inaantay natin? Tara, umuwi na tayo. Yun lang. Mukhang wala nang biyahe pabalik ng Maynila. Nakalimutan niya yatang Biyernes Santo ngayon. Ay naku, oo nga pala. Bukas pa tayo makakaluwas. Huwag kayong mag-alala. May kilala ako dito sa Quezon. Hindi kalayuan sa lugar na ito ang kanilang bayan. Pwede tayong makituloy. Pero Nato, babalaan kita. Kung marami ang antingero na nakita mo dito, mas marami at malalakas ang mga antingero sa lugar na pupuntahan natin. Kaya maghinay-hinay ka. Areglado, maestro. Tara, umalis na tayo dito. Kanina pa sunod ng sunod sa akin yung mga pulis na yun eh. Mga pulis? Paano mong nalaman? Nagpakilala sila sa akin kanina. Balak nilang bilhin to mga gamit eh. Pero ayokong ipagbili sa kanila. Ganun ba? O hayaan mo sila. Hindi naman siguro magiging banta ang mga yan. Matapos ang pag-uusap, nagtungo ang 3 sa paradahan ng jeep. Pero sa kasamaang palad, kakalabas lang ng isa. Kaya kailangan nilang mag-antay ng kalahating oras bago dumating ang isa pang biyahe papunta sa bayan ng kakilala ni Dado. Habang nakaupo, patuloy pa rin ang pag-uusap ni Dado at Nato tungkol sa mga nangyaring subukan. Nang may dumating na 2 kalalakian, ito ang pulis na tinutukoy ni Nato. Magandang hapon sa inyo. Hindi ba ikaw yung binatang nagpasubok ng agimat kanina? Tanong ng pulis. Napatingin naman si Dado kay Tunying. Lalong lumakas ang panginginig ng kanang kamay. Sa pagkakataong iyon, lubos nang naunawaan ng Ginoo ang dahilan. Ako nga ho yun. Pero sinabi ko na po sa inyo, hindi ko ipagbibili ang gamit dahil manggagamot po ako. Naintindihan namin ang sinasabi mo. Kaya hindi na namin bibilin yan. Sa pilitan namin kukunin. Tugon ng pulis. Sabay tutok ng baril sa ulo ni Dado at Tunying. Mukhang nagkamali kayo ng binangga mga sir. Baka pagsisiyan nyo yung ginagawa nyo. Bakit? Tinatakot mo ba kami? Hindi naman sa ganun. Sa akin lang, pag-isipan nyong mabuti ang isang bagay bago gawin. Abalo ko to Gusto mo bang sumabog yung ulo ng taong to? Ibigay mo sa amin ang agimat mo kung ayaw mong samain to mga kasama mo. Wika ng pulis, sabay diin ng hawak na baril sa ulo ni Dado. Naku po! Talagang si Kadado pa ang napili mo. Sige nga, subukan natin. Kadado, hindi ka nakakuha ng pagkakataong subukan na maagimat mo, di ba? Ba't di natin gawin ngayon? Aba oo nga ano. Ikaw Tunying, gusto mo bang subukan ang gamit mo? Huminga ng malalim si Tunying at nagsalita.
Yung ayaw ko pa naman sa lahat. Sinusubukan ng gamit. Pero sige, nandito na tayo eh. Bakit hindi natin gawin? Lalong nainis ang pulis. Sa pag-aakalang nagyayabang ang tatlo. Kinalabit ang gatilyo. Napapikit ang mga kasama nito dahil alam niyang sasabog ang utak ni Dado. Pero laking pagtataka dahil hindi pumutok ang baril. Sabi ko sa inyo nagkamali kayo ng taong kinalaban. Sir, yung tinutukan mo ng baril, maestro ko yan. Yan yung nagturo sa akin Wika ni Nato. Dumistansya ang pulis. Ibinaon sa lupa ang dulo ng baril. Naalerto si Tunying. Alam niya na yon ang pangontra sa balang gamit ni Dado. Hinawakan ni Tunying ang kamay ng isa pang pulis. Sinuntok. Sabay sipa ng baril ng isa pa. Bago pa man madampot ng pulis ang sandata, sumalubong sa kanya ang galit na kanang kamay ni Tunying. Mga abusado kayo ng kapangyarihan. Ang bagay sa inyo, tinatanggal sa katungkulan. Wika nito. Ngunit alam niya, hindi naririnig ng mga pulis ang sinasabi dahil kapwa bagsak ang mga ito sa isang suntok. Naku, mukhang yari tayo nito Tonyig. Bakit mo naman kasi pinatulog? Mabuti nga yan lang ang ginawa ko sa kanila eh. Kahit papano, kontrolado pa rin ng Birhen Manawag ang galit ko. Umalis na tayo dito bago pa magising ang dalawang yan. Mas mabuti nga, pero saan tayo pupunta? Doon sa paradaan ng tricycle. Uupan na lang tayo ng masasakyan. Dali-daling umalis ang tatlo sa lugar. Maswerte namang may nagpasakay sa kanila. Nakarating ang mga ito sa bahay ng kaibigan ni Kadado. Aba, tignan mo nga naman. Anong masamang hangin ang nagtulak sa inyo at napadalaw ka dito, Dado? Pasensya na, Kainer. Mangyari po kasi, nakalimutan naming Biyernes Santo pala ngayon. Wala na kaming masasakyan pabalik ng Maynila. Kaya makikiusap sana ako na kung maaari, magpalipas muna kami ng Semana Santa dito. Ayos lang naman sa akin, Dado. Kaso, baka hindi sanay ang mga kasama mo sa malamok na lugar. Si Tunying ba ang tinutukoy mo, Kainer? Huwag kang mag-alala. Sanay sa ganitong lugar ang taong yan kahit gwapo. Kung ganon, walang problema. Sige, gamitin niyo ang isang bakanting silid. Pasensya na kayo at hindi ako nakapaghanda. Wala po kayong dapat alalahanin. Panata naming tatlo na huwag kumain ng karne sa tuwing mahal na araw. Ganun ba? O siya, nagpalaga ako ng kamote. Pagtiyagaan niyo muna. Maraming salamat, Kainer. Nga pala, may nakalaban kaming mga pulis mula sa kabilang bayan kanina. Pinatulog ni Tunying. Kaya kami tumakas. Ano? Bakit naman kayo nagkaroon ng engkwentro sa mga pulis? Ano bang nangyari? Pilit na kinukuha ng mga yon ang gamit ng mag-aaral ko. Hindi naman namin pwedeng ibigay. Hindi nyo talaga maiiwasan ng mga abusadong otoridad. Mabuti na lang, hindi nila kayo nakitang paalis. Ang kinakatakot ko, baka masundan kayo ng mga pulis na yon. Malabong mangyari ang sinasabi mo, Kainer. Tulog na tulog ang mga yon nang iwanan namin. Walang tao sa lugar na mangyari yun Mabuti kung ganon. Napapansin ko, kanina pa nanginginig yung kamay mo, Iho. Anong nangyari dyan? Oo nga no. Teka, bakit hindi ko namalayan? Ang buong akala ko, yung dalawang pulis ang dahilan kung bakit nanginginig yung kamay ko kanina. Pero mukhang may paparating pang panganib. Batay sa sinabi mo, nagbibigay ng babala ang mga buhay na salitang nakatatak sa kamay mo. Tama ho kayo. Ang totoo niyan, ngayon ko lang din nagamit ng husto ang kakayahan. Inasal ko lang ang mga dasal at ang susi sa oras na kailangan ko. Pero ngayon, tila kusa siyang kumikilos para protektahan ako. Yan ang panganib na dala ng mga buhay na salita. Kung hindi mo to kayang pigilan,
ikaw ang kokontrolin nila. Tama po kayo, Kainer. Kaya nga may kaagapay itong talandro. Ang dasal ng Birheng Manawag. Sa tuwing nakakaramdam ako ng matinding galit, inuusal ko lang ang mga dasal at kusang kumakalma ang pakiramdam ko. Maging itong kanang kamay ko, nakikinig sa diwa ng Birhen. Yun ay sa kadahilanang ang Birheng Manawag ay ina ng lahat ng dasala. Maging ang pinakamataas na pangalan ng Diyos ng Sator, nagagawa nitong paluhurin. Mukhang marami po kayong nalalaman tungkol sa mga tangan ko. Saan niyo nakuha ang impormasyon? Hayaan mong ako ang sumagot ng tanong na yan, Tonying. Si Kahiner at ang tatay ko ay malapit na magkaibigan. Si tatay ay nagturo sa iyo ng mga dasal na yan. Maging ang poder ng talandro. At sasabihin ko sa iyo, si Kahiner ang may gawa ng talandrong yan. Nagulat si Tonying nang marinig ang sinabi ni Dado. Hindi nito akalain na ang taong karap ang siyang mismong bumuo ng dasal ng Birheng Manawag. Hindi pa nga kumpleto ang talandrong yan. Kulang pa ng ilang dasal. Sinadya kong wag ilagay para na din sa proteksyon ng iyong ama kung sakaling magkamali siya ng bigkas. Kulang pa ang mga dasal na ito. Kung ganon, may ilalakas pa ang talandro. Tama ka. May ilalakas pa ang gamit na hawak mo. Kaya kung iyong mamarapatin, hayaan mo ko magbigay ng kumpletong basag para sa poder ng Birheng Manawag. Inabot ni Tonying ang hawak na talandro sa matanda. Tumayo at pumunta sa altar, sabay kuha ng panulat. Habang nagsusulat ng kung ano, may inusal na dasal si Kahiner. Ilang sandali lang ang nakalipas. Bumalik na ito sa pagkakaupo. Inabot ang panyo kay Tonying. Pag-aralan mong mabuti ang mga huling dasal na isinulat ko. At kapag natutunan mo itong banggitin na maayos, kusa ng gagana ang mga yan, lalo na kapag binanggit mo ang susi. Hindi muna ito tinignan ni Tonying. Alam niyang mapanganib kung uusalin ito ng walang sapat na kaalaman. Naalala mo ba yung sulat ni tatay? Nabasa mo ba yung Tonying? Hindi pa. Pero nandito lang sa bulsa ko. Sandali kukunin ko. Binuksan nito ang sulat na inabot ni Dado. Napagtanto ito ay mga panuto at paraan para mabigkas ng tama ang mga dasal. Nakasaad din sa sulat ang tamang pagkakasunod-sunod. Sinadya kong baliktarin ang pagkakasunod-sunod na mga salita para kung sakaling mapasakamay man ito ng ibang tao, hindi nila basta-bastang mapapagana. Tanging ikaw lang, Tonying, ang makakapagpagana ng dasal na yan. Maraming salamat po, Kainer. Malaking tulong po ito. Pero hindi naman po ako nanggagamot o nakikipagkumbate. Pangproteksyon lang po ang Birheng Manawag. Mapang sarili o panggagamot, magagamit ang talandro. Mahalagang alam mo ang kumpletong dasal nang sa ganon sa panahon ng kagipitan, magamit mo ito na maayos at hindi ka iiwan ng gamit mo. Matapos ang pag-uusap, nagsipag-ayos na ng matutulugan ang tatlo. Habang nasa silid, napansin ni Dado na may sasakyang huminto sa harap ng bahay ni Kahiner. Sino naman kaya tong bibisita? Gabing-gabi na. Sandali, titignan ko. Naglakad papunta sa pintuan. Sumilip naman si Nato mula sa siwang ng bintana upang makita kung sino ang dumating. Laking gulat nito dahil ang lula ng sasakyan. 3 matipunong lalaki. Ang isa sa kanila ay may hawak pang itak. Nako, mukhang hindi maganda ang kutob ko sa mga taong to. Kadado, kilala mo ba sila? Sumilip sa siwang si Dado. Nanlaki mga mata nang makita kung sino ang nasa labas. Mga haring bakal ang mga yan. Taga Maynila din sila. Ang taong may hawak ng itak.
Kilala bilang siga sa kanilang lugar. Walang kinakatakutan ng taong yan. Pero anong sadya nila sa lugar na to? Pinakinggan ng tatlo ang usapan ni Kahiner at ng mga bisita. Napag-alaman na ang pakay ng mga ito magpapabasbas ng gamit kay Kahiner. Wala namang naging problema sa matanda ang ganong gawain, kaya pinatuloy niya ang mga ito. Kaso nga lang lalong lumakas ang panginginig ng kamay ni Tonying na tila nagbibigay ng babala sa paparating na panganib. Pasimple itong naupo sa sulok. Binuksan ang panyo ng Birheng Manawag. Kinuha din ito ang sulat na naglalaman ng panuto kung paanong babasahin ang mga dasal. Hindi naman napansin nila Dado ang ginagawa ng Ginoo. Nagulat na lang ito nang magbuntong hininga si Tonying. Bakit? Anong nangyari, Tonying? Wala naman. Ayos na ang kanang kamay ko. Hindi na nanginginig. Kung gano'n ang ibig sabihin niyan, wala na bang panganib? Hindi pa rin ako sigurado na wala ang panginginig nang basahin ko ang tamang mga dasal. Nandyan pa rin ang masamang kutob na nararamdaman ko. Ang mabuti pa, lumabas tayo sa sala. Tignan natin kung anong magiging reaksyon nila Golem. Nagkasundo ang tatlo na lumabas ng silid. Nakisali sa usapan ni Kahiner. Napatayo naman sa upuan ng mga panauhin nang makita ang tatlo. Magandang gabi mga kaibigan. Ituloy nyo lang ang pag-uusap. Sinong mga to, Kahiner? Mga kaibigan ko, dumayo para manood ng subukan sa kabilang bayan. Wala kang dapat alalahanin sa kanila, Golem. Hindi sila banta. O ganun ba? Taga saan kayo? Taga Maynila din kami. Ang pangalan ko ay Dado. Ang mga kasama ko naman, si Tonying at Dato. Tumangulang ang dalawa bilang pagpapakilala. Muling naupo si Golem. Itinuloy ang pakikipag-usap sa matanda. Gaya ng sinabi ko, Kahiner, gusto ko sanang basbasan nyo yung bagong gamit na nakuha ko. At kung maaari, pagkalooban nyo ko ng dasal para mapagana. Ipinaliwanag ko na sa iyo, Golem. Nagmula ang agimat na yan sa ibang albularyo. Hindi sa naiinggit o nagiging madamot ako. Pero hindi ko maaaring pakialaman ang gawa ng ibang kagaya ko. Dahil sa uli, baka kami ang magkabangga. Ayoko mangyari yon. Makakabuting ibalik mo sa kanya ang gamit na yan at siya ang magbasbas. Tatanggihan mo ba ako, Kahiner? Nakakalimutan mo na yata kung sinong kausap mo. Hindi ko nakakalimutan kung sino ka. At itong isa sa mga dahilan kung bakit hindi ko pwedeng ibigay ang basbas ko sa gamit mo. Kilala kita, Golem. Alam ko ang ginagawa mo sa syudad. Kung babasbasan ko ang gamit na yan, para kung kinukonsente ang mga gawain mong masama. Bakit ba ang hilig mong gawing komplikado ang sitwasyon? Hindi ba mas madali kung papayag ka na lang sa gusto kong mangyari? Ulitin ko, Golem. Hindi ko babasbasan ang gamit mo. Kaya umalis na kayo. Ramdam ng tatlo ang unti-unting pagtaas ng tensyon. Lalo na nang tumayo si Golem. Hinatak ang kwelyo ng damit ni Kahiner. Dito na nakialam si Tonying. Hinawakan nito ang kamay ni Golem upang awatin. Sandali lang pare. Hindi naman yata tama ang ginagawa mo. Kung ayaw ng tao, wala ka magagawa. Huwag mong pilitin. Sino ka ba? Bakit ka nakikialam? Bitawan mo ang kamay ko. Kung Hindi na ituloy ni Golem ang sasabihin. Binitawan nito ang kwelyo ng matanda. Inaya ang mga kasama na umalis. Matalinong desisyon. Pasensya na kung hindi napagbigyan ng kahilingan nyo. Naglakad palabas ng tahanan sina Golem at ang mga kasama. Ngunit bago tuluyang umalis. Hindi pa tayo tapos. Malit ang Maynila. Sisiguraduhin ko na sa susunod nating pagkikita, Ikaw naman at ang mga gamit mo ang luluhod.
Wala akong masamang intensyon. Pero kung yan ang nais mo, walang problema. Matapos ang pag-uusap ay umalis na sina Golem. Nakahinga ng maluwag sina Dado dahil ang buong akala nila magkakaroon ng matinding komprontasyon sa pagitan ng dalawa. Mabuti na lang at nakinig sa'yo yung taong yon. Hindi rin biro ang mga tanga ni Golem. Kaya nagtataka ako kung paano mo siyang napakalma. Ginamit ko lang ang dasal ng Birheng Manawag. Ayoko magkagulo. Gabi na, nakakaya sa mga kapitbahay. Hindi nagkamali ng taong pagkakalooban ng tatay mo, Dado. Tama ang ginawa mo, Tunying. Yan ang katangian ng isang totoong antingero. Pipiliin ang kapayapaan kaysa sa karahasan. O siya, magpahinga na kayo. Bukas ay dadalo tayo ng misa. Tinapos ng tatlo ang mahal na araw. Lunes ng umaga nagpa siyang bumiyahe pabalik ng Maynila. Lubos ang pasasalamat ni Tunying kay Kahiner dahil sa karagdagang kaalaman. Mag-iingat kayo sa biyahe, pasensya na kung hindi ko kayo maihatid sa terminal. Wala po nga naman, Kainer. Kami nga po dapat tumingi ng pasensya dahil sa biglaang pagbisita. Ay nako, wag mong alalahanin ang tungkol doon. Ang totoo, masaya kung makita na hindi na sayang ang tinuro sa'yo ng kaibigan ko. Sige na, baka tangalin kayo. Matapos magpaalam, tumuloy na ang tatlo papuntang terminal. Ilang oras ang nakalipas nakarating sila ng Maynila. Malapit lang ang terminal sa bahay ni Dado, kaya nagpasya ang mga ito na doon mananghalian. Habang kumakain, dumating ang isa sa mga pamangkin ni Dado. Sinabi nito, may mga tao na naghahanap sa kanila. Sino kaya ang bisita mo, Dado? Kakarating pa lang natin. Normal na sa akin na mga ganyan, Tonyeng. Manggagamot ako, kaya hindi may iwasan na dalawin ng kung sino-sino kahit alanganing oras. Sadali, pupuntahan ko. Naglakad palabas ng kusina si Dado. Nagpatuloy naman sa pagkain ng dalawa. Nang biglang makarinig ng malakas na kalabog. Laking gulat nito nang masira ang pintuan. Nakitang nakahiga sa sahig si Dado. Dali-daling tumayo si Tunying at inalalayan ng kaibigan. Nang mag-angat ng tingin, nakita niya ang pangkat ni Golem. Dito ko lang pala kayo makikita. Natatandaan mo ba kung ano ang sinabi ko sa'yo nung nakaraang araw sa Quezon? Hindi ba nagkatotoo? Wika ni Golem. Ngunit hindi ito pinansin ni Tunying. Salip ay inalalayan nitong makatayo si Dado. Ayos ka lang ba? Halika, tutulungan kitang tumayo. Nato, pakialalayan ang maestro mo. Matapos itayo, dinala ni Nato ang maestro sa isang sulok. Hinarap naman ni Tunying ang grupo ni Golem. Maaari bang sa labas tayo mag-usap? May mga bata sa loob. Wika ni Tunying. Nagbatigas si Golem. Galit na ito at ayaw magpaawat. Kung sabihin ko sa'yo na wala akong pakialam, may mga gawa ka ba? Napangiti na lang si Tunying. Nanatiling kalmado ngunit sa loob niya. Tila may kung anong malakas na halimaw na gustong kumawala. Makikiusap uli ako, kaibigan. Doon tayo sa labas mag-usap. Sadyang matigas ang ulo nito. Kwenelyuhan si Tunying. Laking gulat ng lahat nang bigla itong itulak ng Ginoo. Tumalsik palabas ng bahay ang malaking tao. Nagpagulong-gulong sa semento. Tinulungan na mga kasamang tumayo. Pero sa sobrang galit, hinawi ang mga ito. Umalis kayo sa dadaanan ko. Mga wala kayong silbi. Walang pagdadalawang isip na sinugod si Tunying. Naku, patay na. Yan ang malaki mong pagkakamali. Nang makalapit si Golem kay Tunying, hindi inaasahan ng lahat ang gagawin nito. Isang malakas sa sampal,
Gamit ang kanang kamay ang binigay ni Tunying, dahilan para bumalik si Golem sa pinanggalingan. Halos kumalas ang panga nito sa lakas ng pagkakasampal, bagay na lalong nagpaliyab ng kanyang galit. Walang yaka. Ang lakas ng loob mong sampalin ako. Bagay lang sa'yo ang sampalin dahil parang babae yung bunganga mo. Putak ng putak. Bakit hindi mo nalang gawin? Ang totoong lakas, hindi sinasabi, pinapakita. Sa sobrang inis sa sinabi ni Tunying, muling sumugod si Golem. Sa pagkakataong iyon, kinuyom ng Ginoo ang kamao. Isang katamtamang suntok sa sikmura ang binigay sa kalaban. Sa kabila ng laki ng pangangatawan ni Golem, napalo dito at namilipit sa sakit. Magsilbisa ng aral sa'yo ang nangyari. Hindi lang ikaw ang may taglay na lakas, Golem. Kaya payo ko sa'yo, gamitin mo ito sa kabutihan nang sa ganon wala ka nakakabangga. Sayang ang kalaman mo kung gagamitin mo ito sa hindi tamang gawain. Wika ni Tunying, habang tinatapik sa balikat ang nooy na mimilipit pa rin si Golem. Dahan-dahan itong tumayo. Naglakad palabas ng eskenita. Nagsigawan ang mga tao na tila nakapanood ng magandang palabas. Anong nakakatawa? Hindi dapat ginagawang katatawanan ng kahihiyan ng ibang tao. Magsipag-uwi kayo sa tahanan nyo. Asikasuhin ang sariling buhay. Biglang nag-alisan ang mga taong nakikiusyoso sa takot na pagbalingan sila ni Tunying. Simula ng araw na yon, hindi na muling nanggulo pa si Golem. At sa tuwing nakakasalubong nito si Tunying, kusa itong umiiwas. At kung wala nang mapuntahan, iniyuyuko ang kanyang ulo. Iginalang ng mga tao sa lugar nila Dado si Tunying dahil sa pinakitang disiplina. Tiningala din ito dahil sa kababaang loob. Kalaunan ay lumipat ng tirahan si Tunying, ngunit hindi pa rin nawawala ang pagkakaibigan ng tatlo. Minsan dumadalaw si Tunying sa lugar nila Dado para makipagkwentuhan at makipag-inuman. Hindi pa rin nawawala ang pagkakaibigan kahit may sari-sariling pamilya. Abala sa kanya-kanyang buhay, nagkikita pa rin ang tatlo. Sinasariwa ang kanilang pinagsamahan at naging karanasan. Sa kasalukuyan, si Nato ay may sariling negosyo. Kahit papano unti-unting umuunlad. Bagaman tinanggap ang pagiging manggagamot, hindi naman naging hadlang ang kanyang tungkulin sa ama at obligasyon sa pamilya. Samantalang si Tunying, panatag na nabubuhay sa kasalukuyan. Profesyonal na ang anak. Ang ilan ay may sariling landas sa tinatahak. Lahat ng ito ay naging matagumpay dahil sa paggabay ni Tunying at mga aral na itinuro sa kanila. Nakita din ni Nato kung paanong unti-unting umunlad ang pamilya ni Katunying hanggang sa makarating sa kasalukuyang estado. Gayunpaman, bagaman nakakaangat na sa lahat ng aspeto ng buhay, nanatiling mapagkumbaba ang Ginoo. Isinapuso ang bawat aral na natutunan noong kabataan. Hindi lubusang makapaniwala si Nato na makikilala niya ang isang taong gaya ni Katunying. Bukod sa napakabait at kalmado, palaging pinapairal ang presensya ng pag-iisip. Paminsan nagkakausap pa rin. Sinasariwa ang mga araw ng kabataan. Nagkakaharap sa mesa, umiinom ng masarap na alak, habang pinag-uusapan ang mga bagay na lubusang nakapagpabago ng kanilang buhay. Bagaman nagkaedad na, patuloy pa rin ginagamit ni Nato ang mga natutunan, ngunit sa ibang aspeto na ng pamumuhay. Ganon din si Tunying. Para sa kanya, tapos na ang araw ng pakikipagtagisan ng lakas, gamit ang kanyang kaalaman na mga orasyon na nakatato sa palad.